Yan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning po, Brother Joseph Trinidad, Torino. Good morning, kapatid. Hallelujah. Terry, good morning po. Hallelujah. Sister Ana. Online. Yan, good morning na. Sa pong pinagpalang umaga, mga kapatid. Habang inaantay po natin yung iba, yan, keep on tagging po para marami pong makapanood, no? Makapakinig ng ating pong Daily Vibrant Word sa araw na ito. Ganilito, Altisa, good morning. Ate Ayon, good morning po. Excuse me. Tayo po yung manalangin, mga kapatid, tayo po mag-umpisa na. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa magang ito, Lord. Umagang kay ganda, Panginoon. Salamat po sa paghari, paggabay, pagising, patnubay sa amin, Panginoon, sa magdamag, ikaw po naghari, ikaw po nanguna, Panginoon. Maraming pong salamat o Diyos sa oras po na ito, Panginoon, Lord. We humble ourselves and we ask for thy forgiveness, O Lord. Purify us today, cleanse us, O Lord, from all unrighteousness. Lord, you said in your word that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, God, for thy forgiveness today. For the blood of Jesus, O Lord God, sa oras po na ito. Pagkat, daras po namin sa iyo ang aming pong gawain, ang Daily Vibrant Word, Lord, sa magang ito. Wala man po maghari, ikaw pong may taas, manguna, Panginoon Diyos. Kaya mo, Lord, na ang Santong Espiritu malaya na pumilo sa aming buhay at magawa po namin ang nais mong pagawa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw pong may taas namin, mauna. Tanggalin niyo po ang mga balakid po, Lord, sa oras po nito, sa pangalan ni Jesus, at lahat po na makikinig, Panginoon, maabot po ng ganitong live streaming, Lord God, I pray in the name of Jesus. Ikaw po maghari sa kanila, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, tinahadlangan ko po ang mga nais ng Diablo sa umagang ito, O Lord God. Ngayon sa amin pong pag-awit, pagpupuri, O Lord God. Dalangin ko, Lord, na ikaw pong may taas namin sa aming pagsamba. Tuloy nga ikaw po ang kasapatan namin, Lord. Christ is enough sa aming mga buhay. Wala nang iba kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, luwalhati, sa pangalan po ng Jesus. Amen and amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Christ is my reward in all of my devotion. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set
set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my only Lord, my joy and my salvation. In this hope will never fail. Heaven is our home. Oh, every storm my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Yes, Lord. You are enough for me, Lord God. You are enough sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya wala na kaming ibang hahanapin pa. Wala na kaming ibang sasambahin pa, Panginoon. Kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Dahil ikaw po ang aming kasapatan sa aming mga buhay. Yes, Lord. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, Lord. You are all I need, Lord God. Wala mang Panginoon, wala nang iba. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Walang iba ang ating Panginoon Jesus. Ama, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain, Lord, sa aming buhay. Kung may taas mangyari ang nais mo sa aming buhay sa araw na ito, Lord God. Purihin ka, Ama, dakilain. In Jesus' name. Amen. Yan. Good morning po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yan. Good morning po, Sister Mary, Sister Jeneline, Sister Alicia. Yan, Brother Nilito, good morning po sa bawat isa sa atin. Tunay nga, Tatay Erning, good morning. Pastor Perseus, good morning. Tunay nga, si Lord lamang, si Jesus lamang ang ating kasapatan. Christ is enough sa ating pong buhay. Pastor Ani, good morning po. So ngayong umaga, ating pong topic ay ang title po, Vision Unites Us Around Christ's Mission. O ang pangitain o pananaw ay nagkaisa sa atin sa paligid ni Kristo sa kanyang misyon. At yung text po natin is yung Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Ito po yung pinaka plano, goal ng ating Panginoon, yung Great Commission.
Napaka-powerful ang Matthew 28, mga kapatid, 18:20. Kaya naman, lagi siyang ginagamit. Sabi dito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey all I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sa Tagalog, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapahamalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Kaya nga, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ang mga bagong disipulong ito na sundin ang lahat ng utos na ibinigay ko sa inyo, at tiyakin mo ito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng panahon. Dito po napansin ko dito yung 4 na all, mga kapatid. In-emphasize po dito yung 4 na all. Yung unang all authority in heaven and on earth has been given to me. And make disciples of all nations. Diba? And teaching them all I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kapatid, vision unites us around Christ's mission. Yung vision po ng Panginoong Hesus, iyan po yung nag-iisa o nag-uugnay sa kanyang mga tagasunod para gawin yung mission. Iyan po yung plano ng Panginoong Hesus, yung vision niya na idisipulo ang lahat ng mga bansa, yung ethnic groups, di ba? Lahat ng mga bansa. Yan po yung pangarap ng ating pong Panginoong Hesus, na madisipulo lahat ng mga tao. At sa atin po yan ikinumisyon ng ating pong Panginoon. Tanda natin, a spirit without a vision is a dream with a mission. Kaya nga yung paglago ng isang Kristiyano ay hindi yan automatic, no? Mga kapatid, unti-unti, di ba? Tinuturuan tayo, tinitraining tayo, di-disciple tayo. Kasi ang patutunguhan po niyan ay magawa natin yung Great Commission ng Panginoong Hesus. Yung vision ng Panginoong Hesus, iyon po yung nilalakaran natin ngayon. Di ba? Yung mission dito sa mundong ito. Kaya nga, may power po ang vision. No, marami po mga tao na wala pong vision. Walang patutunguhan, di alam kung saan pupunta. Di alam kung saan tutungo. Ito po yung mga taong walang vision. Tanda natin, kapag meron kang vision, mga kapatid, idadirect ka doon sa tamang pupuntahan. Ituturo sa iyo yung tamang landas na tatahakin. Para kapag ang tao walang vision, para bagang sumusuntok ka sa hangin. Sumusuntok ka na walang kalaban. Diba? Kapag ang tao walang vision, para ang tendency niyan, bahala na. Bahala na si Batman. Bahala na kung anong mangyari. Diba, mga kapatid? Mahirap po kapag tayo walang vision. Tanda natin, vision gives us direction. And also, vision builds us to the future. No? Kaya nga, ang tawag sa atin po, visionary. Visionary Christian. Diba? Kaya dapat ma-quote up po tayo doon sa vision ng ating pong Panginoong Hesus. Diba? To disciple the nation. Kasi yung kapahamalaan nung after nung siya po ang Panginoong Hesus na umakyat sa langit, no? Before sa umakyat sa langit, yung kapahamalaan
ay binigay sa Kanya. Hindi kung kani-kanino. Sa Kanya binigay ng Panginoon yung authority. Malinaw po yun. Hindi kung kani-kanino na nagkiklaim dyan. Maliwanag po ang sinabi po ng Matthew 28 na yung authority ay binigay walang iba kundi sa pangalang Hesukristo. All authority in heaven and on earth has been given to me, referring to Jesus Christ. Kaya dito sa mundong ito, yung authority dito, wala na sa authority ni Satan. Kinongker na po ng ating pong Panginoong Hesus. Ang nag-govern na sa mundong ito, ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya lang marami pa rin mga kampon ni Satanas. Marami pa rin naglipana na kampon ni Satanas. Kaya dapat, mga kapatid, bilang tagasunod ni Kristo o tinawag na disipulo ni Kristo, dapat ma-caught up tayo doon sa vision ng ating pong Panginoon. Kasi iyan po yung lalakaran natin. Iyan po yung mission field natin to disciple the nation. Diba? Yung mga ethnic groups, mga kapatid. Ang maganda lang ngayon sa kapanahon na natin dahil nag-evolve yung digital. Karoon ng digitalization, di ba? Madali na po na maabot kahit na nasa kasulok-sulukan kang lugar. Naabot na po ng good news sa pamamagitan ng mga ganitong kapamaranan. Live streaming, unlike before. Grabe ang persecution, di ba? Bawal magdala ng Biblia, di ba? Bawal in public, bawal mag-gatherings. Pero ngayon po wala nang dahilan na hindi natin mai-publish o rumagasa ang gospel ng Panginoon sa lahat ng dako ng mundo. Diba? Dahil po sa digital age, mga kapatid. Kaya gamitin natin yung ating mga internet, gamitin natin yung mga cellphone natin, yung mga laptop natin para i-spread yung magandang balita sa lahat ng dako ng mundo. Kung iyon po ang vision ng Panginoong Hesus, dapat ginagawa natin. Kaya meron po tayong dapat gawin. Ano ba ang ibig sabihin? Ano ba yung turo dito? Yung 3 points na ating gagawin. Christ's vision is to transform the nation. Iyan po yung pangarap ng ating pong Panginoon. Transforming lives. Diba? Kaya hindi nga po talaga relihiyon mga kapatid. Kundi, ang goal natin, ang vision, ang pangarap ng Panginoon, matransform. Ma-disciple natin yung mga taong ito. Could you imagine na lahat ng tao ay na-transform na? Halimbawa sa ating bansa, sa Pilipinas, kung ang mayor, siya po ay na-caught up ng vision ng Panginoong Hesus, na transform na kanyang pamumuhay. Diba? Magmula sa kanya, maganda yung puno, yung influence niya maganda rin. Diba? Mga kapatid. Kaya napakahalaga na yung mga namumuno muna ang kailangan matransform. Ma-renew yung kanilang puso. Makakilala sila sa Panginoon. Diba? Para maiwasan yung mga korupsyon. Maiwasan yung mga tawag nito, yung mga maling ginagawa. Diba? Kasi nga sila ay nasa posisyon. Kaya maganda lang po ngayon mga kapatid, marami na po na mga nasa posisyon ngayon na nabuborn again. Sabihin na transform yung kanilang buhay. Nababago yung kanilang mga buhay. Kasi ito yung vision ng ating Panginoon to transform the nation. Diba? Magkaroon ng transformation. Kaya nga ang born again, hindi po yan religion. It is a transformation. Diba? Pagbabago. Mga kapatid. Halimbawa, nasa trabaho ka, wala pang Kristiyano doon. Ikaw Kristiyano. Ipakita mo na Kristiyano ka. Ipakita mo na may Diyos ka. Hindi itatago, no? Kasi karamihan, nadodominante tayo ng mundong ito. Natatakot tayo. Nagiging timid tayo. Diba? Sa pagbibigkas
ng Ebanghelyo. No, ang bansang Pilipinas, ito po ay malayang bansa. Pero napakatimid ang karamihan sa pag-i-evangelize. Samantala, yung mga kapatid natin, mga missionary, nandoon sa ibang bansa, pinipersecute doon, naroon. Diba yung katapangan? Kasi na-caught up doon sila sa vision ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan ma-caught up tayo sa vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, kapag na-caught up ka sa vision ng Panginoon, diba? Sabi nga natin kinanta, no turning back. Diba? No turning back. Magpupursugi ka. Kasi nga, yung pangarap ng Panginoon, ma-disciple yung buong bansa. At ikaw at ako ang gagamitin doon, mga kapatid. Diba? Kaya lahat ng kapamahalaan, pinagkaloob sa ating Panginoon. In heaven and on earth, sabi niya. Yun po yung number 1. Christ's vision is to transform the nation. Number 2, Christ's vision is the mission of all disciples. Kaya nga, pag sinabing disciples, dapat yung mission mo, di ba, to go and make disciples. Yun talaga. Wala nang iba, mga kapatid. Yan po yung mission natin dito sa mundong ito. Di ba? Bahaginan ang mga taong ito na wala pa sa Panginoon. Ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng mundo, sa 4 na sulok ng mundo. Ikaw ang gagamitin, yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga tagasunod. Mga kapatid, yan po yung vision ng Panginoong Hesus. Yan po yung pangitain ng Panginoong Hesus. Pangarap niya po yan eh. Na lahat ng tao sa mundong ito makakilala. Mga kapatid, ikaw ang gagamitin. Yan. Number 3, Christ's vision is destined for victory. Tanda natin na 2,000 years ago, talo na si Satan. Wala na siyang kapangyarihan. He's already defeated. Kaya wala na nga siyang kapangyarihan. Kaya yung authority ay na kay Jesus na. Hindi kay Satan binigay. Kay Jesus Christ. Christ's vision is to destined for victory. No? Kaya walang Kristiyanong talunan, mga kapatid. Diba? Dala-dala mo yung bandila eh. We are Christ ambassadors. May tagumpay sa lahat ng ating mga ginagawa. May tagumpay sa lahat ng ating mga linalakaran. May tagumpay sa lahat ng ating mga gera sa mundong ito. Kaya ano ba dapat ang gawin natin? Ano ba bilang isang disipulo, bilang tagasunod ni Kristo, ano dapat ba ang mga gagawin natin para magawa natin yung misyon na pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus? Love, number 1, love our country and fight the corruption. Diba, nandito ka sa Pilipinas, diba? Labanan natin yung mga wickedness, labanan natin yung mga corruption. Kaya nga, sabi ko nga kanina, napakahalaga na yung mga namumuno, diba, matransform sila, ma-renew sila. No? Kasi madali na po, no? Kapag ang leader po ay righteous o tama yung kanyang puso, diba? Madali na yan mailalatag sa baba. Ang kaya lang nangyayari, wicked yung leader, kaya yung mga nasa baba, walang kalakasan para labanan yung corruption. Diba? Kaya ang hamon po sa atin, mga kapatid, bilang mga disipulo ni Kristo, tayo po ay kanyang kaakibat, kasangga, kasama. Diba? Sa kanyang vision at yung mission na binigay sa atin, idisipuluhin ang mga tao, bahaginan yung mga tao. Diba? Si Lord naman ang bahala eh. Ang gagawin lang natin yung part natin. Diba? Ibuka yung bibig. At si Lord na ang bahala. Number 2, preach that Jesus is Lord over all things. Dapat ang bukang bibig natin si Jesus. Diba? Kaya lagi kong naririnig to sa GIL, diba?
Jesus is Lord over the world. Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over Asia, America. Di ba? Lagi po yun. Binabandera na ang ating pong Panginoon sa lahat ng bagay. Yung pong susi mga kapatid. Ang Saudi Arabia ay titingnan natin sa panahon na ito, unti-unti na pong na-open. Unlike before, talagang grabing persecution, no? Kasi na marami pong mga Pilipino. Alam mo, ang Pilipino po ay siya po ang bukod tangi. Tayo pong mga Pilipino na pinapadala sa buong mundo, hindi lamang po magtrabaho. Diba? Plano po yan ng Panginoon. Diba? Yung mga Pilipino, mga Kristiyano, kaya nakapagtataka na lahat ata ng bansa may mga Pilipino. Kahit sa Iraq, di ba? Marami pong mga Pilipino roon. Kasi nga, isa yan sa vision ng Panginoong Hesus. Through us, di ba? Tayo po ang gagamitin, mga kapatid. Kaya mahalaga, kahit nasa trabaho ka, kahit ang aspeto ka ng buhay, ano man ang ginagawa mo, ibandera mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Diba? Dapat nakikita ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Sa ginagawa natin, na kahit hindi tayo magsalita, no? Sa kinikilos natin dapat nakikita ang Panginoong Hesus. At number 3, sabi dito, believe in the triumph of Christ. Alam naman natin na nagtagumpay na ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga tayo ngayon ang bubuhay, particular, sa kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Lahat ng ito nagagawa natin dahil na-caught up tayo dun sa vision ng Panginoong Hesus. Ibinaba sa atin yung vision niya. Kasi yun yung kanyang pangarap Oo, kaya dapat lahat po tayo ng tagasunod ni Kristo ay ma-caught up doon sa vision ng Panginoon na gawin yung mission dito sa mundong ito. Diba, mga kapatid? At hindi lamang po yan sa mangilan-ngilan. Opo, mga kapatid. At ito ay itinalaga, sabi dito sa binasa natin, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in teaching them to obey all I have commanded to you. At nangako naman siya. Sabi niya, I am with you always to the very end of the age. Kaya nga si Jesus, nangako po yan, gagawin niya. Hindi tulad ng tao na nangangako na papako. Diba? Si Jesus nangako, gagawin at gagawin niya. Hindi tayo iiwanang luhaan. Sasamahan at sasamahan niya tayo, sabi niya, to the ends of the earth. Kaya nga, ito na ang the best na paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, na meron tayong mabahagi ng mga kaluluwa. Diba? Yung mga programa ng panambahan, ito. Diba? Ma-disciple yung mga tao, ma-disciple yung mga community, ma-disciple yung mga barangay. Inaabot na po. Kahit yung mga ethnic groups, inaabot na po natin. Diba? Kasi marami pang trabaho, marami pang misyon, diba? At marami pang mga tao ang hindi nakakilala sa Panginoon. And sad to say, ayaw ng Diyos na mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapunta doon sa dagat-dagatang apoy ang kanyang mga anak. Gusto niya, lahat ng mga taong kanyang niligtas ay maligtas at hindi mapahamak. Kaya mapahalaga, mga kapatid, na gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus. To disciple the nation, reaching out the lost soul, di ba? Yan po
yung vision ng Panginoon at iyan po yung mission na ibinaba sa atin ng ating Panginoong Hesus, to go and make disciples. As a question to consider, sabi dito, why should we believe that Jesus is changing our country for the better? Tanging si Jesus lamang ang magpapabago ng mundong ito. Tayo lamang po ay kasangkapan niya, di ba? Tayo yung kanyang mouthpiece. Mga kapatid, kasi without us, hindi mangyayari. Tayo po ang kinumisyon ng ating Panginoon to go and make disciples. Sa kapamaraanan ng ating pong Panginoon, mangyayari ang nais niya. At gagamitin niya tayo, di ba? At kasama niya tayo sa pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Yan po, marami pong salamat at alam ko po ay na-encourage po tayo mga kapatid sa araw na ito. Yan. Good morning, Manoy James. Yan, good morning. Thank you for watching. Pastora Hazel, good morning po. Salamat po sa ating 24 viewers sa umagang ito mga kapatid na naglaan ng oras para makinig ng ating pong Daily Vibrant Word. Ayan mga kapatid. At sa oras po nito mga kapatid, akin pong itinataas sa ating pong Panginoon ang sinamang ngayon ay nakakaranas ng mga sakit karamdaman. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon Diyos, ang buhay na aming kapatid na Sister Mona, Lord. Patuloy naming nilalapit sa iyo ang kanyang kalusugan, Panginoon. Bigyan mo siya ng pabor, O Lord, sa lahat ng kanyang mga gagawin, O Lord God, sa kanyang kalalagayan. Father, idampi mo ngayong mapagpalang kamay sa kanyang balikat at ipadalo yung kagalingan nagmumula sa iyo, O Diyos. Salamat po. At alahanin mo din po ang aming mga kapatid ngayon nagdidiwang ng kaarawan sa araw na ito. Happy birthday po sa ating kapatid na Sister George. Salamat po sa kanyang buhay, sa patuloy na paglilingkod sa ating pong Panginoong Hesus, patuloy sa pagpalain ng Diyos sa kanyang mga ginagawa. Sa lahat pong nagdidiwang ng kanilang mga anniversaries, yan. Binabati ko po kayo ng happy anniversary po sa bawat isa. Salamat po mga kapatid sa umagang ito. Hayaan mo ang Sabado sa araw ng Sabado ay maging fruitful, mabunga tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga iniisip, sa lahat ng ating mga aksyon. Gawin nating mabunga at akin pong hinahadlangan anumang mga plano at gawa ng kaaway sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Diyos sa araw na ito mga kapatid at patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos na buhay. Yan po, marami pong salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan Panginoon sa araw na ito. Sa iyo lamang Lord ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. To God be all the glory. God bless.